Hindi ba? Oh, ngayon may bago silang prosecutor. Takinan niyo, hindi ko alam kung pare-pare kung nakikinig ba kayo sa hearing. Sinabi na nga ni Chis Escudero kahapon na itong scam, modus operandi, itong mga salita na ito, kasinungalingan, eh hindi natin yan dapat ginagamit dito. Kung meron man dapat na mag-isip kung scam ba yan, kung modus ba yan, yung mga senator judges yun. Ang sa korte, sa normal na korte, ano lang, nagtatanong ka lang. Hindi ka nagtitestify, nagtatanong ka lang. Pinoprove mo yung kaso mo sa pamamagitan ng pagtatanong dun sa testigo mo. Ebidensya. Hindi mo na kailangan sabihin na, judge, mamamatay tao talaga ito. Kasi ganito, ganyan. Hindi yun. Yung judge, nakikinig lang yan sa debate nyo. Titingnan niya yung ebidensya mo, titingnan niya yung ebidensya nila, sinong mas malakas, sino ang tama, yun yung didesisyonan ng judge. Bawal na bawal mag-testify sa korte. Kung nakarating, nakapanood na kayo. Ako nanonood kasi ako ng mga hearing. Bawal na bawal po yun. Unless oral argument yan. Oh, yan. Ano yan? Mag-aargumentuhan sila. Magpopropagandahan sila. Pero kapag ka ganyan. So, dito sa Senado, pag bawal yan. Bawal yan. Pero itong prosecution, yun lang talaga ang kanilang target. Ang target ang talaga ng prosecution is siraan lang si Inday Sara. Kaya kita mo kanina, nung binawal na ni Chis, umayaw na magtanong si Ligutan. Oh. Umayaw na kasi hindi na pumapayag si Chis eh. Ngayon, ito naman babae na ito, bait-baitan. May hawak pang krus. Oh, mukhang mabait. Sabi ko nga sa inyo, may hawak na krus. Kunyari pa, lumulunok yan. Baka nga hindi na virgin yan eh, nung naasawa yan ng boyfriend niya kasi nagpi-premarital sex yan. Chris BA USA, salamat ha. Oh, marami kasi sa mga dilawan tae. Oh, yung bait-baitan, yung linis-linisan. Mapupunta yan mga yan sa langit-langitan. Hindi yan mapupunta sa langit. Kala nila langit pinuntahan nila. Hindi, bakit? Sasabihin ni San Pedro, tanga, hindi ka pa pwede dito sa totoong langit. Bakit? Kasi panggap ka lang naman nung nabubuhay ka eh. Oh, edi panggap na langit lang din yung pupuntahan mo. Kasi kung anong ginagawa mo, nung buhay ka, yun ang pupuntahan mo. Pag namatay ka, pag puro ka kademonyohan, sa impyerno ka mapupunta. Kung bait-baitan ka, taong simbahan ka, pero chismosa ka. May hawak ka na krus, pero satanas ang bibig mo. Satanas ang utak mo, satanas ang puso mo. Hindi ka pipunta ng langit kahit 10 krus pa hinawakan mo, di ba? Eugene Honrado. O kahit na magpasan ka pa ng krus, magpapako ka pa sa krus sa Pampanga, hindi ka mapapatawad ng langit. Sasabihin ng langit, hindi ka pwede dito sa totoong langit dahil ang totoong langit para lang sa mga totoong mababait katulad ng mga nagpapakulay kay Boss Dada. Pero yung mga yung mga katulad mo na bait-baitan, masama naman tao ka talaga, o mapupunta ka lang sa langit-langitan. Ano yung langit-langitan? Impyerno din yun. Hindi lang krus ang hinahawakan yan, palagay ko. Ano lang? Talong. Ang linis-linisa. Putsang inang yan. Panay ang bintang nyo kay Inday Sara, wala nga kayong Hindi kayo sumusunod sa batas. Nag-lay na nga ng batas si Chis Escudero. Sabi niya, wag na kayong gumamit ng ganitong salita. Kahapon, pinigilan na yung isang prosecutor, ginawa mo pa. Tangina kang babae ka. Tatanga-tanga ka na nga. Gulat na gulat sila kanina, mga bossing, doon sa testigo na yung hostile witness na taga-OVP. Ang talino. Hindi nagbe-break ng karakter. Ang gaganda ng mga sagot. Alam niya yung mga sagot niya, English, Tagalog, pinapaliwanag niya. Alam mo may pinag-aralan, mas may pinag-aralan pa kaysa kay Rapi Tulfo at kay Erwin Tulfo. Putsang inan yan, dahil nga mga sinungaling ito, may mga hawak pa na krus. Tingnan mo si Leila de Lima, panay ang simba, panay ang luhod, Panginoon, ikaw ang sinusunod ko, pero nagpakantot sa asawa ng may asawa. Di ba? Oh, may asawa na may asawa, frailties of a woman. Ang inan yan. Ang babait. Si Leni Robredo, ganin din. Hindi makabasag pinggan. Tapos may chismis. Pucha, may asawa yung bolet. Pucha, naging jowa niya. Oh. Sino pa?
Oh, katulad yan si Risa, bait-baitan din, bait-baitan, galit sa kawatan. Putya nung binisto ni Katunying, ang dami palang insertion, putya yan, hindi na sumagot. Meron pang issue sa PhilHealth. Nagbabayad pa di umano ng mga testigo para maidiin yung mga kalaban nila sa politika. Ang daming bait-baitan sa mga yan. Ang daming mga putya, nagdadasal yung mga yan. Oh, putya, pag matindi yan pag nagdasal. Akala mo talaga sa langit sila mapupunta, pero pagtapos nung dasal nila, puro kahayupan ang ginagawa ng mga yan. Oh, may hawak na krus pa, may hawak na krus, putya yan. Hindi na may sasalba mga kaluluwa ninyo. Kasi mga makasalanan kayo. So, simpleng batas, naglay na ng batas si Chis Escudero, hindi nyo masunod. Tapos gusto nyo sumunod sa batas, Inday? Gusto nyo sumunod sa batas? Etong mga tinatanong nyo dyan, kayo, simpleng batas nga lang. Huwag sabihin yung mga salita na to, hindi nyo magawa eh. Kasi inulit niya eh. Inulit niya yung salitang scam, modus, inulit niya eh. Kasi talaga itong prosecution, makikita mo talaga yung pattern, meron talaga silang script. Kailangan lumabas yung script nila, ganun yun. Sabi nga ni Bright Naria, hindi lang si Delima, hindi lang sa simbahan lumulood si Delima. Totoo naman, di ba? Pwede ba yun? Jowa mo yung driver mo, wala nangyari sa inyo. Buti sana ang pogi ng driver, ang dumi. Ang dumi ng driver. Ayaw magbayad ng lalaki, gusto libre. Kahit madumi, pwede na. Yung itsura nung Ronnie Dayan. Yung Ronnie Dayan at saka si Jonel, tinan mo mga itsura nun. Putsang ina, walang taste. Manlalalaki ka na rin lang. Di sana yung matinu-tinu na. Manlalalaki ka na rin lang. Putsang ina, mukhang magbubukid pa. Yung kasalanan yun. May pera ka naman. Di ba, Emma Di Castro? Mabuhay ka. O, may pera ka naman. Bakit hindi ka magbayad ng ano? Hindi ka magbayad ng matinong chuchuk-chak sa yung walang asawa. O, para at least wala ka sinisirang pamilya. Di ba? O, ayan pa, isa pa yan, si Jim Paredes. O, si Jim Paredes, ang bait-bait. Bait-bait ni Jim Paredes. Mahal ang bayang Pilipinas. Putang ina, nagjajakol sa camera. Saan ka? O, tiya, galit. Ang bastos daw. Ang bastos ng bibig ng mga Duterte. Bastos ng mga Duterte. Mura na ang mura yung mga Duterte. Nakahawak ng camera, nagsalsal si Gago. Lit naman ng titi. Oh, di ba? Oh. Walang hiya, oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong ganyan. Alam ng tao lahat ng mga kagaguhang katarantaduhan ninyo. Alam ng tao yan. Hindi nyo kahit gano'n pa maglinis-linisan, putang ina, mag-abito pa kayo dyan sa Senado, kahit dalin nyo yung Nazareno sa Quiapo. Alam ng tao na nagpapanggap lang kayo, mga kupal kayo. Si Abante, tinan mo, pastor si Abante, di ba? Pero puro kasinungalingan ang sinasabi. Pastor si Abante, pero may picture ka, nakahubad, nakalabas pa yung dila mo. Anong ginagawa mo nun? Trip mo lang yun? Nasa Bible yon, Abante? Ha? Nasa Bible yon, yung dumila ka ng ganun katas, nakahubad ka pa? Wala sa utos ng Diyos yun. Pastor ka, dapat lahat ng ginagawa mo according sa utos ng Panginoon. Pucha yan. Ano pa? Sino pa? Dami pa yan. Oh, madami pa yan. Diyos ko po, katulad yan, yung Llamas, ang yabang-yabang ng Llamas, galit sa kurap. Tangin na, bumibili ng pirated na DVD. Taga-gobyerno pa man din. Hayop yan. Oh, panoorin natin to. Itong ano na to, itong... Agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara. Arkitekto at mastermind nito. Tangin na, may dala ka pang krus. Ang sama ng ugali mo, ma'am. May dala kang krus, may hawak ka na krus na maliit. Tapos ang ugali mo, tarantado. Ang ugali mo, kupal. Sinabi nga ni Chis Escudero na prevent using these words. Tapos simpleng rule hindi nyo masunod. Tapos gusto ninyo sumunod si Acosta sa trabaho niya. Sumunod si BP Sara, sumunod ang mga Pilipino. Gusto nyo maniwala ang mga Pilipino sa inyo? Simpleng rules lang na pipigilan lang nyo yung sarili nyo. 3 salita lang yan. Huwag nyong gagamitin yan. I-reconstruct ninyo yung mga tanong ninyo. Pucha yan, sinuway nyo pa rin. Ayaw nyo sumuway si Inday Sara sa batas, pero kayo sumusuway kayo sa batas ng korte. Mga gago kayo. Your Honor, please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel. Mastermind.
Move to strike, Your Honor, the Your Honor, statement. may we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put words in your mouth. Mr. Antonio, she was the architect. Kung yung confidential funds na to, Objection, at Your Honor. kung paano ito i-disperse at gagamitin, i-utilize, Objection. siya ang architect ng buong ito. I will have to Hindi mo kasi siya architect eh. Pwede mo naman sabihin na siya ang nagplano. Architect, di naman architect si Inday, Vice President. Hindi naman siya gumagawa ng bahay. Hindi naman siya gumagawa ng nagplano. Oh, hindi naman porket may plano, architect na. Oh, siya ang nag-lay ng plan na to, siya ang nag-conceptualize, siya ang nag-organize ng mga plano, kanino mapupunta itong mga budget na ito, ano yung gusto nating ma-achieve. Papaano natin ma-achieve to? Kasama talaga si Inday Sara. And yung mga security officers niya, nagbibigay din sa kanya ng mga suggestion. Oo, so siya ang head of agency, siya ang implementing ang lumalabas na implementing officer. Pero kaya nga siya nagtalaga ng mga tao kasi hindi naman niya kaya yan mag-isa. Siya lang ang utak. Ako, ito gagawin natin ha. Kailangan ganito, 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 ganyan. Ayon sa batas. Abogado si Inday. Kailangan sundin nyo yan. Tapos bahala na yung kanyang mga tao na gawin yung kanyang utos. Hindi yung pa sinasabi, di ba Rowena Luch diyan sa Amerika. God bless you all Banateros. Thank you very much yan sa California. May pa-architect pa nalalaman tong kupal na ito kasi. sustain the objection again, Counsel. Allow me. Sa 2023 naman, Socio-Economic Delivery Program. Asked and answered, Your Honor, earlier. I'm sorry, Counsel. What was the question, Attorney May? For the 2023 certification, Your Honor, the justification was Socio-Economic Delivery Program. Asked and answered. On the assumption that she's winding up, Attorney Christine, because she said Yes, Your she's Honor. summarizing the points that the witness had already answered to. JR. I will allow it. Wait. Oy, JR. Please may answer. Yes, Mr. Maraming salamat sa iyo, JR Diaz Semena. Watching from Vietnam. Oy, sarap naman ng mga ng mga higop-higop ng sabaw diyan, no? Pakimura yung mga hampas lupang loyalista at mga pinklawan ng mga kuripot. Mga hampas lupa daw kayo, slap soil. Do you want the question repeated? Yes, can you repeat the question, ma'am? For the 2023, ang paliwanag niya para sa confidential funds ay dahil gagamitin ito sa Socio-Economic Delivery Program. Tama ba? Yes, as indicated in the document earlier. Okay. At sa mga certifications naman na isinumitin ninyo in response to the AOM, sinabi dito na ginamit ang confidential funds para sa surveillance to ensure that no untoward incident will happen. Tama ba? Yes, based on the document Based on earlier, the ma'am. document. At para naman sa sagot nyo sa AOM, pati sa NS, ang sinabi naman ninyo, gagamitin ang confidential funds para sa surveillance activity that would help you determine and identify areas kung saan i-roll out yung mga proyekto ninyo. Tama ba? That's one of the That's one of justifications that we indicated. yes, which never appeared in the prior documents. Tama ba? Yes. Yes. So in short, nagbigay kayo ng 4 na bersyon, 4 na rason para sa isang pondo. Tama ba? Your Honor, please. I was expecting something, Attorney Christine. Yes. Yeah, it's misleading, Your Honor. 4 na version and conclusion of fact. Yung 4 na version na yon, it can be 4 different na tawag dito na paliwanag, pero pwedeng isa lang ang pinupunto. Hindi ibig sabihin nun yung isa Quiapo, yung isa Baguio, isa Davao, yung isa Laguna. Hindi yun ganun. Iisa lang ang direksyon. Iba-iba lang yung kanilang explanation, pero iisa lang yung iisa lang yung tinutumbok nila, ganun yun. Propagandista masyado. Your Honor, if I may, Your Honor. I'll allow it, Attorney Christine. Thank you. The witness is intelligent enough to be able to identify that indeed
some answers were different from the previous ones they gave. And just to set the I'm record just straight, not Your so Honor, sure if it's 4, but just to set the record straight, Your Honor, I did not say 4. I mentioned 5. So, ang dinig ko nga 4 eh. Ang dinig sorry. ko 4 eh. 4. Yes, So I 4. don't know the number of versions you have, but you do admit that several versions or explanations were given, not For the same for the funds. same expense. There were different justifications. Okay, different justifications for the same fund, for the same confidential fund. Tama ba? Can Yes. I clarify? Just say yes or no. There were four explanations. There were 4 explanations for the same fund. Yes. 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 Chris B. USA, salamat. God bless you more. So in short, paiba, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Diba? Sinabi na ni Ligutan yan kahapon yung scam. Sinabi rin nitong bait-baitan na ito. Sinabi na nga ni Jesus Escudero, iwasan natin yan. Ginawa pa rin. Ibig sabihin, sino ba yung lumalabag dito? Sinasabi ninyo lumalabag si Inday sa batas, pero yung batas ng korte nilalabag nyo rin. So hindi kayo malinis. Mga ipokrito talaga kayo. Mga ipokrito kayo. Gusto ninyo sumunod sa batas, tapos kayo, binabali ninyo yung batas. Bendalo kayo. Kaya nagiging bastos tong mga to. Nagiging bastos yung prosecution, binabastos yung mga hostile witness nila. Kasi bastos yung mga senador eh. Bastos si Rapi Tulfo, bastos si Erwin Tulfo. Kaya feeling ng mga kupal na ito, bastos na rin ako. Pwede na ako mambastos, bastos nga sila. Hindi nga sila masaway ni presiding officer sa pambabastos nila eh. Yan ang problema natin. Masyado tayong ipokrito. Masyado tayong bait-baitan. Kunyari, santo. Kunyari pala simba. Pero paglabas ng simbahan, puros kamanya ka nang iniisip. Ganun. Diba? Parang kayo lang din naman yan eh. Paulit-ulit lang din naman kayo. Ilang araw na yan, iniiba-iba nyo lang yung pagtatanong, pero paulit-ulit lang naman yung sagot dun sa mga tanong na yun. Di ba? Honor, please. You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine may Yes, Your give. Honor. Pinagtatawanan na yung prosecution, no? Hindi marunong sumunod. Tiyangin na yan. Wala na silang mapatunayan, wala silang mapiga dito sa mga testigo nila na sila naglagay, wala silang mapiga, tapos bababuyin na lang nila si Inday Sara in the process. Yan ang problema. Ang problema, pag wala kayong ebidensya, ina-ad hominem nyo na lang. Pag wala kayong ebidensya, hindi nyo ma-pinpoint, hindi nyo mapatunayan na si Inday Sara nagnakaw talaga ng pera ng taong bayan, palalabasin nyo na lang through innuendos na scammer, mastermind. To strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Last item, Your Honor. Yes, proceed, Attorney May. Okay, Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million mula sa DBM. Tama ba? Yes. Siya rin ang nag-decide kung magkano amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba? Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba? Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification. In fairness kay attorney, mas matinuto kay Ligutan. Si Ligutan, mabibwisit kay. Ito kahit papaano, maayos yung usapan nila, yung tanungan at sagutan nila. Kaya nakuha natin lahat yung information agad-agad. Di katulad dito kay Ligutan na parang tanga magtanong. Supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained.
Counsel, mastermind. Move 'Di ba? Alam mo 'yun, that same time, yung mga pinagbabawal ni Jesus Escudero, ginagawa nila. Alam nilang bawal 'yun Kasi what was heard or what was said cannot be unheard. Oo, ganun 'yun. Kung ano na yung nasabi at narinig, hindi mo na 'yun maa-unhear. Oo. Hindi mo na maa-unhear yung kumbaga narinig mo na nasabi na hindi na natin mababawi yun even if you strike mo i-strike mo yan sa sa tawag din sa records, narinig na ng tao yan Yun lang naman ang gusto ng prosecution, whether you strike it off na sa sa records, basta nasabi na namin, pwede na kaming bayaran. Nakakainis lang. Kasi alam natin itong mga propagandista ng mga prosecutor na ito, pinapasweldo ito galing saan? Galing saan ang sweldo ng mga to? Pera ng taong bayan. Congressman na nagbabayad sa mga yan. Kung Congress na nagbabayad dyan, saan galing yung pera ng Congress na binabayad dyan? Sa taxpayers' money. Mantakin mo, binabayaran na natin itong mga abogado na ito para siraan si Inday Sara. Nagbabayad pa tayo sa mismong impeachment, 25 million. Magkano ang budget ng prosecution? Bawat isang senador, bawat isang prosecutor dyan, bawat isang abogado na nandiyan dyan, magkano ang binabayad ng Congress galing sa pera ng taong bayan? Yun ang dapat natin tinatanong, paglulustay yun. Si Inday Sara, galing ba sa OVP yung ginagastos ni Inday Sara sa mga abogado niya na ito? Hindi. Gastos niya yan. Yung iba dyan, pro bono pa. Pro bono meaning walang bayad. Pero alam nila at naniniwala sila kay Inday, kaya sige, tutulong kami sa'yo. Namin to, amin na to. Kasi wala mang pera si Inday. Sabi nga niya wala. Nung in-interview nga namin siya, grabe na, yung ginagastos ko talaga sa mga abogado, grabe na talaga, sisingilin ko talaga sila dyan. Ito, hindi OVP. Walang budget OVP. Wala pa 1 billion budget ng OVP. Paano niya babayaran mga abogado na yan? Itong prosecutor, lahat ng mga prosecutor na yan, si Kapunan, si Ligutan, yung babae na yan, si Divina Gracia, sino nagbabayad sweldo niyan? Hindi yan hindi pro bono yan. Hindi pro bono yan. Yung spokesperson nila, hindi pro bono yan. Yan? Bayad yan ng pera ng taong bayan. Itong kanina nakaupo, yung taga-OVP. Nag-abono siya ng 150K. Kasi wala pa yung pera Wala pa yung pera, so siya na muna nag-abono. Sinasabi na yan ni Inday Sara na marami akong mga staff talaga na nag-aabono. Halimbawa, sinabi ko, bilhin mo yan, bigyan mo yan ng pera, ito, tulungan mo to. Inaabunuhan na nila yun, nire-reimburse na lang nila. Yun ang masaklap. Itong nagsasalita kanina, gumawa na siya ng kabutihan, nag-abono siya ng 150,000. Tapos, hindi naman siya na-reimburse. Hanggang ngayon, hindi na siya nabayaran doon sa 150K na inabono niya. Kasi nga, hindi na ibabalik yun hindi na ibabalik ng COA yun. Kasi nga, nililiquidate niya sa COA sobra ng 150. So, paano na ngayon yun? Inagabono ko, 150. Hindi na nga ako binayaran Pucha, siya pa kayo agrabyado, siya pa yung makukulong. to strike, Your Honor, the statement. May we request, Your Honor, that it remain on record? May I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put words in your mouth. Mr. Antonio, she was the architect. Yung confidential funds na to, Objection, at Your Honor. kung paano ito i-disperse at gagamitin, i-utilize, Objection. siya ang architect ng buong ito. I will have to sustain the objection again, Counsel. Allow me, Mr. Tonyo, lahat ng nangyayari at Yan yan, napakakupad ng utak ng babaeng to. Binigyan ka na ng mga example ni Jesus Escudero. Putang ina, wala kang kinuha kahit isa, yung mali pa rin ang binigkas mo. Para kang estudyante na paulit-ulit inuturuan. Sinabi ng ito, sagot A. A, B, C. 3 lang yung pagpipilian. Binigyan na kita ang tamang sagot, yung A yung A. Puta, nung sinagot mo, B pa rin yung binilugan mo, tanga ka talaga. Putang na halatang halata mo na may script talaga itong prosecution na ito. May script silang sinusundan. Kailangan wag kang lalabas doon.
Oo, kapag lumabas ka doon, wala kang bayad, baka ganun sa kanila. Ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito niliquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance. Lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang Pangulo. Wait. Can Gusto mo i-say ko? can you repeat, Your Honor? Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not? Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inotorisa ng ikalawang Pangulo, if you know? As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it. Okay. Your Any Honor, final questions, Attorney May? That would be all for direct, Your Honor. Na, that will be all na sila. That will be all na. Oh, alam mo kung bakit that would be all? Kasi nga, hindi na pwede. Bawal ng sirain si Inday Sara sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga scam, ng mga ganito, ng mga ganyan. So wala na siyang tanong. O, di ba? Sige, ligutan, ganun din. Nung binawalan si ligutan kasi bago sila magtapos sa kanilang pag-examine doon sa testigo, lagi silang nagsasalita ng mga ganyang mga salita. Talagang may script silang sinusundan. Huwag mo sasabihin yan sa umpisa, sabihin mo yan sa dulo. Bakit? Kasi hindi papayag si Jesus Escudero dyan. Sa umpisa pa lang, pag sinabi mo na yan, madiderail ka na. Sa dulo mo sabihin yan, ha? Kasi yung nasa dulo, yun yung tatatak sa isip ng tao. Ang problema, hindi nakalusot at hindi pinapalusot ni Jesus Escudero. Kaya palakpakan pa rin natin si Cheese. Masyado lang mabait talaga si Cheese, masyado lang siyang lenient. Oo, kasi hindi naman siya bastos, katulad ng mga Tulfo. Yung mga Tulfo kasi walang modo yan eh. Si Cheese Escudero, pinalaki naman ng maayos ng magulang yan. Hindi katulad netong mga Tulfo na pinalaki yata sa gubat ito eh. Oo, mga kalaro niya nung bata siguro mga unggoy, ahas, bulate. Ganun. Kaya ganyan ang mga ugali niyan. O si Cheese Escudero, Escudero yan, mayaman na pamilya. Pinag-aral man sa magandang eskwelahan yan. Binigyan naman ng magandang aruga ng kanyang mga magulang. Kaya hindi siya bastos. Kahit na paulit-ulit na tinatarantado siya nitong prosecution, hindi niya binabastos. Kasi nga, hindi naman niya trabaho yun. Itong mga Tulfo, bastos talaga. Hindi naman sila inaano. Mantakin mo, kayang-kaya nilang gawin yun. Natanungin nila, kumusta ka? Okay ka lang ba? Kumain ka na ba? Nakakain ka ba ng maayos? Sasagot ka naman, opo, okay lang po ako, nakakain naman ako. Ganon. O sige, kung tatanungin kita, ano ka, matalino o bobo? Biglang ganon. Grabe, mabait, kunyari, concern, tapos biglang aatakihin ka. Puta, ganyan ang mga ugali ng mga Tulfo. Basura, imbornal, kanal. Doon pinalaki ng mga magulang, baka pinapaliguan pa sa kanal ng mga magulang yan sa sobrang dumi. Ayan ang problema sa kanila. Ngayon, dito mga bossing, nagalit na si Alan Peter Cayetano kasi putya. Nitong mga to, nagalit si Alan Peter Cayetano kasi hindi na sumusunod yung prosecution
Paano? Yung mga kasama niya diyan sa ano, yung mga kasama niya diyan sa Senado, puro mga gago din. Kaya nga sabi ko, Risa Ontiveros, kung talagang matino kang babae at champion ka ng karapatan ng babae na hindi dapat nababaso sa mga babae, binastos ng mga Tulfo si Gina Acosta. Bakit hindi ka magreklamo? Ikaw naman, Risa Ontiveros, kahit na hindi mo naman talaga gusto si Acosta, pero maayos man yung pagtatanong mo, di mo naman siya binastos eh. Kudos sa'yo. Pero Rapi Tulfo, tinawag niyang estupido. Tapos nagsalita pa ng bilat dyan. Hindi ka na-offend. Alam mo yung bilat, pek-pek yun eh. Pek-pek. Oh, sino nang bang may pek-pek? Babae. Oh, so sinong binabastos ni Rapi Tulfo? Eh di babae. Ang hilig-hilig sa pek-pek, tapos binabastos yung babae. Anong klase yan? Oh, so ito, nagalit tuloy. Ito tawag dito, Alan Peter Cayetano. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, dear colleagues. I'd just like to take note that the presiding officer made a ruling. We all know the intention and the duties of the prosecution. We admire your passion in trying to prove your allegations, but we're also all aware that the medium is the message. So during the time of radio and even TV, you make that statement and then it is stricken off the record. It's forgotten. There's no, if I can use the word, mind conditioning. And in fact, when I first became a senator in 2007, talagang hahanapin mo talaga yung records. That's why even here, kapag ka may disagreements and medyo nadala ng emotion, pinapa-strike off the record. At pagka sa labas ng Senate nangyari, naghahamunan ng, you say that here, para magsagutan tayo. So the problem nga with coming up with words especially, and this is for both sides and even for the senator judges, when we use certain words that can be, sa Tagalog, bansag, binansagan mo na na scam o scammer, binansagan mo na nagnakaw, etc. So I personally don't mind if you use words that is already in your pleadings or in your articles of impeachment. But of course, it still should come from the witness unless you can frame it in a way that it's not only the dignity of the court. I'm just saying, let's all be aware that when we say it, even if we say withdrawn or even, both sides, kahit sabihin mo withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court. Diba? Kasi kaming 24, whether we watch it here, we watch it in our cell phone, we watch it inside, kami magde-decide. But we all know we're also trying to convince you, not we. The prosecution and defense is trying to convince the public that either the Vice President or her office or whoever is guilty or innocent. So, yun lang, let's be circumspect without pointing fingers to anyone, both sides. Dahil nga, kapag Totoo yan. Maganda yung sinabi dito. Ha? Sayang talaga wala sila Marcoleta, Bato, Jinggoy. Oo, kung nandyan si Marcoleta, tsaka si Jinggoy matindi yun. Matindi yun si Jinggoy. Pucha yan. Nakita ko na si Jinggoy mambaboy din ng ano eh. Pero si Jinggoy, kahit baboy yun, hindi yun ganyan. Tatawagin kang stupido. Tatawagin kang bilat. Ang ganun. No, sabi nga ni Bright Naria, itong prosecution, sound bites prosecutor yung mga ito. Mahilig lang sila sa sound bites. O kasi ang gusto lang ng mga yan, alam naman nila hindi sila mananalo eh, pero gusto lang ng mga yan, sumikat. Mga pasikat, papampam lang yan. Itong mga prosecutor ni Inday Sara, maayos. Trabaho lang talaga sila. Wala nang innuendos, wala nang accent, wala nang kung ano-ano. Diretso tanong, tama po ba? Ito po ba ang informasyon? Hindi, ganun siya magtanong. Yung rapido. No? Dire-diretso. 28 minutes mantakin mo. Natapos. Dapat nga tapos yun ng 15 minutes lang. Kaya lang mas mahaba pa yung mga litanya nito niligutan na bobo eh. Sinasabi niya. Nasagot naman na maayos yung mga tanong kasi matino magtanong eh. Kasi sila, nakafocus lang sila sa kaso. May nakikita ka sa mga prosecutor na nagpapa-interview. Yung spokesperson nila, si
POA. Pero nakita mo itong mga prosecutor yung mga defense na nagpapa-interview, pinupunta ng media. Ano po masasabi nyo? Nakita nyo sila sa salita. Hindi kasi sila pasikat. Nandiyan dyan sila para sa trabaho, para sa learning. Yung kanilang matututunan, mapipick up dito na magagamit nila sa kanilang profesyon. Itong mga nasa kabila, si Kapunan, si Ligutan, pucha, gusto maging artista. Kung gusto nyo pala mag-artista, sana pumasok kayo sa bahay ni Kuya. O kaya nag-starstruck kayo, ganun. Di ba? Yung pala gusto ninyo eh. May certain word na may not only negative but may emotional attachment, magva-viral na yan. And it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli. Diba? So, I just like to agree with you and emphasize na, in the future, if you say that nagkamali, let's not kid each other. No? Kahit kaming mga senator judges, nagkakamali din kami. Lalo pag nag-i-interview na or nagkaharap na yung vloggers or yung traditional media. But once masabi mo, it takes a life of its own, diba? Those words. So we have to really be more circumspect in choosing our words, Mr. I will President. allow Attorney May to comment before we proceed with other administrative matters. Yes, Attorney May? Well, Your Honor, we apologize if sometimes we get carried away by Hindi kayo you get carried away, ulul. Sinungaling ka, may hawak ka na krus. Tapos sinungaling ka, you get carried away. Bakit ka maki-carried away? Ikaw nagtatanong, nakukuha mo naman yung mga sagot na mga gusto mo. Ba't ka maki-carried away? Ang haba ng oras mo para magtanong. Paano na-carried away ka, ma'am? Maki-carried away ka, mafo-frustrate ka kung wala kang nakukuhang sagot. Tamang sagot or yung sagot na paborable sa inyo, sa testigo. O, kaya ka nagsasalita ng ganyan, kaya ka na-frustrate kasi nga, hindi nyo maidiin si Inday Sara, you get carried away because wala kayong ebidensya. It's been 18 days, hindi nyo pa rin napapaniwala ang taong bayan, baka pinapagalitan na kayo ni Bongbong. Ano ba yan? 18 days na, hindi pa rin nagbabago yung stress rating ni Inday Sara. Ilang taon natin tong inantay, ilang taon natin tong tinrabaho, pinagpaguran. Tapos hanggang ngayon, si Inday hindi pa rin pinapako sa krus ng mga Pilipino. Anong gagawin natin? Mapo-frustrate kapag ganun. Pero kapag nakikita mo, katulad ng prosecution, ng defense, nakikita nila, maganda yung tinatakbo ng hearing, wala pang napapatunayan yung kalaban. Do you see yung mga defense lawyers ni Inday Sara na nakikarried away, na-frustrate or what not? Hindi, di ba? Na-frustrate, nakikarried away ka, may hawak ka pang krus. Paano na lang kung wala kang hawak na krus? our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Within limits, But- you may. Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave. That You will try to behave. We will behave. Hindi pwedeng you will try to behave. Parang tatry kong hindi mag-drugs. Tatry kong hindi mangalunya. Tatry kong hindi pumatay. Hindi pwedeng itatry. Gawin nyo. Hindi po kami magiging bastos. Ipipigilan po namin yung mga sarili namin. Dapat ganun. Stern. Hindi yung we will try to be mabait. We will try to abide. Hindi pa pwedeng try to abide, ma'am. Pag ang rules sinusunod at saka hindi sinusunod, dalawa lang yun. Hindi pa pwedeng try kong sunurin. Pag hindi ko kaya, susuwayin ko na lang. Hindi pa pwedeng ganun. Gago ka pala eh. Tanga ka. will be part of the chair's ruling as well. However, since we're ending at 2:30, Attorney Christine, your cross will proceed tomorrow Yes, Your Honor. and redirect and recross as well. But with the permission of the counsel for the parties, so the chair. Wala na. O, di ba? Napahiya kayo ngayon. O, wala na naman. Palpak na naman kayo. Nasermonan pa kayo. Pati si Rapi Tulfo. Nasermonan pa nito. O, ba't di ka sumagot ngayon, Rapi? O, paano? Kinukupal ka sa social media ngayon. Kaya bang yabang mo? Tangina. Kung makapagsalita ka, kala mo ikaw may-ari ng Pilipinas. Ulul. Oh, ganun lang mga bossing. Tayo masyadong wag tayong masyadong
ito maganda rin yung statement, comment dito ni patungkol diyan sa mga innuendos. Oh, sige, Sal, pasukin mo. Balat kayo pa nga ang buhay sa mundo. Lahat sila nagbabalat kayo dyan eh. Parang, it's for the camera. Okay. Ayun lang yan eh. Sa tingin ko, lalong-lalo na yung prosecution. Palibasa, hindi mga sikat. So, pagkakataon na sumikat, Sakit. Ayun, on point. Ano sabi ni Sal? Palibhasa, hindi mga sikat. Palibhasa, gustong sumikat. Kaya, papampam, paepal, pa-main character. Tang ina niyan. Ayo, yari kayo ngayon kay Sal Panelo. Kasi Sal Panelo, kasi sumikat man yan si Sal Panelo na abogado na hindi niya kailangan gawin yung mga yan. Oh, di ba? Ito syempre, it's your time to shine. Shit. Live to sa Senate, OMG. Kailangan humawak ako ng krus. Kailangan mukha akong madre. Magpapatira naman sa puwet. Oh. Yari kayo ngayon kay Sal Panelo. kaya kung ano-ano na lang, they want to call attention to themselves by making snide remarks, making malicious innuendos. Lang ang kaya nila kasi wala silang ebidensya. Ano pang gagawin mo? Magandang description niyan, itong mga taong to, yung prosecution, incorrigible. Beyond correction, paulit-ulit lang gagawin yan. Kasi naman yung presiding officer, incorrigible din. Magandang hapon mga kapartners. Ngayon ang Day 18 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga oras na ito ay makakasama po natin si Attorney Salvador. Kumusta ang assessment po natin? 2 hostile witness na ang naipresenta ng prosecution. Batay sa inyong obserbasyon, meron bang napatunayan ang prosecution laban kay Vice President Sara Duterte? Boring pa rin. Wala pa rin napapatunayan ng prosecution. Unang-una, paulit-ulit ko na sinasabi na useless lahat yung mga testigong tinatawag nila insofar as proving the guilt of the Vice President. Kasi nga, di ba sinasabi ko noon pa, Yeah. since ang demanda mo ay may irregularity at sinabi na ng mga naunang testigo mo na yung finding nila hindi naman final, so walang basis. But even assuming na pwede pa, pero yung mga testigo nilang pinipresenta ngayon, alam, tingnan mo ha, they keep on proving something which is not in dispute. Wala namang nagki-question that the Vice President received the money. Correct. So ano yung mga pinipresenta mo yung sa hostile witness, pinapaamin mo na, siya ba nag-request, siya ba tumanggap, siya ba nag-utos mag-implement? Wala naman nag-question nun. Bakit ba we're wasting time? Kumbaga, hindi na mahalaga yun kasi wala naman nag-question eh. Ang proba ninyo, irregular ba yung paggastos? Yun eh. Sir, Ba't hindi nila napapatunayan yun? Oo. Which leads me to the next question. Dahil narinig natin mula sa mga hostile witness like kay Ma'am Gina Acosta at kay Asek Ortonio na sinasabi nila na alam ni VP Sara. Tapos parang pinapalabas na si VP Sara yung mastermind niya. Attorney. Sabi niyang architect. Oo. Ang tanong ko dyan, sapat ba ito para gamitin, para ma-establish yung criminal at impeachable liability? Hindi nga pa pwede. Unang-una, matagal na nga nilang pinagdidibatihan yun. Under the circular, ang accountable officer is either or hindi naman and eh. Either the special disbursing officer or the head of agency. Ba't mo si Sara dinimanda? Kasi sino ba tumanggap ng pera? Acosta. Sino nag-disburse? Si Acosta. Sino nagtanggap ng mga liquidation? Si Acosta. Bakit mo dinimanda si Inday Sara? Yan lang, may problema na kayo doon. Ano pa yung tinatanong mo? Pangalawa, ano yun? Kung ito ba ay na-establish ang criminal o impeachable liability? So, on the basis of the accountability, mali ka na kagad. Dahil ibang dinimanda mo. Pangalawa, yung pinagpipilitan nila na hindi siya ang nagplano. Even assuming na siya nagplano. Ito, kasi head of agency, ito ang plano itong gagawin natin, itong surveillance, basta ito lahat ang gagawin nyo. Binigay niya kayo lahat sa mag-implement. Ang inauthorize sa mag-implement, yung si Colonel Lachica. Paano mo ngayon sisisihin itong si Vice President Sara kung merong ginawang kalokohan yung nag-implement? Correct. Hindi mo alam yun eh. Malalaman mo yun after. But during, hindi mo alam yung ginagawa niya. So wala nga eh. Kaya
Di ba sinasabi Attorney Sal. natin, useless lang yung Oo, there are pinagagawa. questions from netizens. At i-entertain lang po natin. First question, kahit ba boring na yung impeachment trial, will you still attend? Oh, I have to attend kasi nga para i-share natin sa taong bayan kung anong nakikita natin sa araw-araw. Pangalawa, talagang kailangan pumunta rito dahil pinakiusapan tayo ng isang senador, bilang isang senador, na kung maaari, pumunta tayo rito para makatulong tayo kung anong analysis natin bilang isang abogado and objectively analyzing lahat ng galaw nila. O kaya, di ba, lahat binibigyan ko ng komento, whether ikaw yung defense, prosecution, o presiding officer Yeah. ka, o judge ka. Correct. Wala tayong, anong tawag doon? Wala tayong pinatatakas sa ating mga obserbasyon. Attorney Sal, we have an interesting question here. This is a light question. If there is a song that you would describe the impeachment with, what would it be? Balat kayo pa nga, ang buhay sa mundo. Lahat sila nagbabalat kayo dyan eh. Parang, it's for the camera. Okay. Ayun lang yan eh. Sa tingin ko, lalong-lalo na yung prosecution. Palibasa, hindi mga sikat. So, pagkakataon na sumikat. Kaya kung ano-ano na lang, they want to call attention to themselves by making snide remarks, making malicious innuendos. Iyon lang ang kaya nila kasi wala silang ebidensya. Ano pang gagawin mo? Kaya sabi ko kanina, kasi sa katabi ko, kasi nga, di ba, bumabanat na yung defense. Nagre-reklamo na sa ginagawa nila kasi paulit-ulit na eh. So sabi ko, magandang description niyan, itong mga taong to, yung prosecution, incorrigible. Beyond correction, paulit-ulit lang gagawin niya. Kasi naman yung presiding officer, incorrigible din. Hindi niya rin ginagawa ang trabaho niya. Di ba? Dinadali kayo. Dinapahiya kayo kay Sal Panelo. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kasi masyado kayong mga papampa, masyado kayong mga pa-main character. Sabi nga ni Anharot, mga ano daw yan. Mga gustong sumikat, gustong palitan yung araw. Yari. Di ba? Grabe more than 3 hours na naman tong live natin. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-share ng kanilang blessings dito. Yung mga nag-send ng mga kanilang ng kanilang appreciation through GCash. Maraming salamat sa inyo. Pasensya na. Hindi ko kayo maisa-isa ha. Maganda dun sa mga mag-GCash. 'Di ba nag-send naman kayo sa GCash? Nasa inyo naman yung number. Mag-message na kayo doon. Boss, nagpadala ako. Di mapapasalamatan ko kayo doon. Kasi kung nag-send kayo tapos hindi naman tayo naka-live, paano kayo mapapasalamatan? Hindi ko maalam yung mga pangalan nyo. Kasi pag lumabas yan sa GCash, hindi naman kompleto yung pangalan yan. Tuldok-tuldok na ganun eh. So hindi ko alam kung sino. Kaya maraming salamat. Alam nyo naman kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Napakalaki ng tulong ninyo dito sa channel natin. Tinatry natin ang lahat. Tinatry natin ang lahat para mapasaya kayong lahat. Kahit ganito yung mga balita sa Pilipinas, ginagawa nating katatawanan para yung malibang man tayong lahat, hindi tayo matoxic, mainis. Di ba, Anarot? Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat sa lahat ng nag-like, nag-share. I-upload po natin to as a video. Panoorin nyo ulit. Malupit yan. Tapos i-share ninyo para makarating sa lahat ng tao sa buong mundo. Para tayo ay alam mo yung makapag-raise tayo ng awareness na etong mga ginagawa nila kay VP Sara, this is all politics. Walang ibang walang accountability dito. Wala but politics. So, lahat ng ito ay sa 2020 because of the 2028 elections. So, kailangan hindi mawala sa isip natin that they're spending and wasting so much money na dapat na mapunta sa taong bayan na pupunta sa mga kahayupan. Yan yung lagi ninyong tatandaan huwag niyong kalilimutan yan na kapag ang Inday Sara hindi na impeach, dapat ipako sa krus na nakatiwarek. Lahat ng mga prosecutor na yan, lahat ng mga binayad, kinita nila, dapat isoli nila sa taong bayan. At dapat itong ginagastos ng Senado, galing sa bulsa na itong mga prosecutor, mga kupal, mga oligarko sa Pilipinas, hindi pera ng taong bayan eh. Di ba? Okay lang, magsayang kayo ng pera kung pera nyo. Halimbawa, mag-hearing kayo impeachment hanggang 5 taon kung gusto ninyo. Basta pera nyo yung ginagamit, di pera ng taong bayan. Okay lang sa amin yan. Pero kung pera
Kung pera ng pera ng gobyerno, taong bayan yung ginagamit ninyong kakapal ng mga mukha nyo, mga ulol kayo, pakyo kayo lahat. Maraming salamat sa lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Thank you very much. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang